Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong bagong chinichika. Nakikita nyo ito sa Twitter, sa FB, na kay Harry Roque. Type nyo lamang po ang ICC software withdrawn and then Harry Roque. Then makikita nyo na yan. So, ano ba ibig sabihin nitong ICC software withdrawn? Ibig sabihin, yung tools sa computer na ginagamit ng ICC, like yung Windows, okay, yung operating system, email, ganon, tinanggalan na raw ng access ng Microsoft kasi they're using Microsoft ang ICC. No. Tapos dahil daw po diyan, kaya raw po yan nangyari, inapilayan nga raw po ni Digong ang ICC. Oh my God, what a credit grab. Pababayan, ito daw po kasi ay bunga ng ginawa ni Trump na sanction. Ayan, ICC software now withdrawn as part of US sanctions. How will ICC proceed against FPRRD? Manual typewriters, bring him home. Diba? Pero ba, Jason sa ganun din. ICC software now withdrawn as part of US sanctions. Frozen monies and assets and face arrest upon entry to US of 900 ICC staff. Diba? Isang malaking kagaguhan itong ginawang ito ni Trump. And with this, I condemn Trump. Mali yan. Pero hindi naman po rito kabilang sa proteksyong ginagawa ni Trump si Digong. Okay? Hindi. Ang coverage po noon ay yung mga bansa o yung mga tao na tutulong sa pag-aresto sa mga opisyales ng Israel. Yun ang kanilang subject, yung mga tutulong. At ang Pilipinas, wala tayong pakialam doon sa pag-aresto. At kahit naman na-arestuhin natin yung mga tao na yun, sila Netanyahu, hindi po tayo gagalawin ng US, hindi nawalan sila ng mabigat na kaalyado rito. 'Di ba? Dito sa Southeast Asia, pinaka-importante ang Pilipinas. Pinababayaan lang nila palagi dahil sa sobrang politika rito at corrupt na mga opisyales. Now, ang totoo pong nangyari dito, mga kababayan, sabi nga rito ng isa, ni Grok, no evidence supports Roque's claim that US sanctions withdraw ICC software. Sanctions from February 2025 disrupted ICC operations like email access and banking for officials. But the court still arrested Duterte in March. Okay? So si Akla, mukhang ngayon lang niya nalaman ito. Pero ang totoo, nangyari po yung US sanction naman noon pang February, di ba? Pagkatas ng halalan. Tapos, alam ni Harry Roque, ito gusto lang talaga niyang make news. So ang nangyari lang po doon ay nawala ng access sa email. 'Di ba kasi nga freeze ng US yung mga taga-ICC na na pupunta ng Amerika. Yung mga may bahay doon, may ari-arian doon, yun ang sanction na ginawa nila. And then yung and banking for officials, but the court still arrested Duterte in March, showing it remains functional. Roque's claim seems exaggerated, possibly driven by loyalty to Duterte as it lacks direct backing. The ICC faces challenges but no data confirms software loss. Okay? So, ganito po yung nangyari dyan. Hindi ba't ginawan din ng kwento etong prosecutor, si Karim Khan, ginawa nila na may issue po sa parang sexual assault. Kaya nagbitiw yung tao pansamantala para harapin yun hanggang matapos yung issue sa kanya ng investigasyon. Siyempre papalitan lang yun di ba? At saka isa pa, ang Amerika, kahit naman mag-sanction yan, marami pa naman pong bansa at saka hindi lang din naman po ang software. Siyempre kung nabili na nila, let's say nabili na nila, binayaran nila yung software, let's say Windows, hindi ho pwedeng bawiin yun, na i-withdraw yun.
Ang hindi na lang may po-provide doon is the update. Ang computer naman gumagana kahit walang update eh. Kaya ng gamit ko, hindi mo na kailangan ng update. Pag merong lumalabas dyan na prompt, kinakancel ko lang yon, siniset ko ng malayong araw pa uli para sila mag-prompt na naman ng update. Oh. Kasi sometimes mas nakakasira sa performance yung marami ng update, di ba? Na apektuhan na yung performance ng hardware. Ngayon, etong claim na to ni Harry Roque, ewan kung anong maidudulot nitong ganda sa kanya, tsaka itong si Calvo, na itong pakalat nila na winidraw na yung, nawalan lang ng access yung mga opisyalis nila ng ICC na pupunta ng US. Ngayon, kung ang kanilang mga assets po, di ba, maaga pa na i-transfer na nila sa labas ng bansa ng Amerika, hindi sila affected, di mahabol. Di ba? So, siguro naman ang mga na-freeze lang naman dyan yung hindi naman kalakihan. Di ba? Tsaka, sinasabi ni Harry Roque rito, anong gagawin nila? Magma-manual typewriter. Kahit mag-manual typewriter yan, which is imposibleng mangyari. Kasi hindi lang naman po ang Amerika ang may kakayahang mag-provide ng software. Sa Europe pa lang maraming pwede. 'Di ba? Pwede pang i-provide ng Pilipinas sa mga programmer eh. Marami ng programmer sa buong mundo. Baka, 'di ba? Marami ring gustong kumita. O di yan ang mga magpo-provide ng software. Pwede silang gumamit if the problem is about the operating system sa mga computers nila. O ayaw na ng Windows. Ayaw na rin silang bentahan. Di ba? Pwede naman silang gumamit ng ibang operating systems. Alala ko dati, meron diyang Ubuntu, merong Linux. Like sa mga call centers dito sa Pilipinas, gamit diyan ng mga operating systems. Ano yan? Mga Linux, Ubuntu. Yung mga free software. So ba't ka naman gagastos ng libo-libo sa software kung meron namang available na maganda? 'Di ba? The only thing you can do is to donate certain amount sa sa developer nun. Pag may bagong mag-update, makakatanggap kayo. And then, may mga programming din naman na nagagawa nila ng paraan na bumagay din naman dun sa ibang operating systems. 'Di ba? At kung mag-manual typing po, mag-manual typewriter ang gagamitin, hindi dapat po itong ikatuwa nila Harry Roque. Bakit kanyo? Di lalong tatagal yung paglilitis kay Duterte. Maswerte nga po sila. Alam niyo ba kung ano ang gusto nila Conti? 3 years lang ang paglilitis kay Duterte. Hindi na yung aabot ng 8 taon o napakahaba. Hindi na ganoon. 3 years lang, marathon ang gusto nilang mangyari. At mukhang ganun po yung ibibigay ng ICC kay Duterte. Marathon trial ang gagawin. Halos maya-maya ang hearing. Mas mahaba yung oras. Para in 3 years, tapos na yung kaso. Guilty or not guilty na agad. Di ba? Nandun na agad tayo bago bumaba si PBBM. Sana mahatulan si Digong. Di ba? Baliw to si Harry Roque sa kanyang tirada eh. Ay nako, hindi ba niya, sabi nga ng isang nag-comment doon, sira ang ulo niyo talaga, no? Hindi ba niyo naisip na kung babalik sila sa basic, mas lalong tatagal ang pagdinig kay Duterte? Yung possibility inaasahan nyo na mapauwi, lalo lang tatagal, doon na mamamatayan. Iuwi nyo yan rito, naka-frozen, naka-karton, o kaya naman, nakagarapon. Di ba? Ay, nako si Akla. Kasi inatupag, hindi puro kataraya, no? Dapat talaga, umagos ang dugo dahil sa kawalangyaan nila. Diba? Ako nga, winawalangyari nila. Gusto ko rin ng bloodbath. Kung nandyan ako, 2 kami magba-bloodbath. Ay, naku, Harry Roque, visit ka talaga, di ba? Ang hilig, ang hilig magpapansin, eh. No. Alam niyo sa lahat, ito yung isa talagang talamak ng fake news, itong si Harry Roque. Talamak. Maging si Salpanelo nga, nabubuisit na rin sa kanya, itinatanggi na nga siyang bahagi ng supporters ni Digong. Di ba? Kasi isipin mo, isang pugante. Isa sa mga supporters si Duterte. Di ba? Nandiyan sa the Netherlands. Tapos
Isa rin pala siya sa mga accredited lawyers ng ICC. Nagbobolontaryo. Siguro kailangan ni Roque ng budget. Diba? Kaya lang, hindi niya mapapakinabangan yung pera ng mga Duterte. Kasi ayaw sa kanya ni Sara. Ayaw siyang i-hire. Diba? Sabi lang ni Sara ang palusot. Mag-focus na lang siya sa kanyang asylum. Diba? Tapos kubuhan ng mga foreigner na lawyers. Oh. Tama kayo. Sabi nga ni Salpanelo, umuwi ka na lang rito. Harapin mo yung mga kaso, di ba? Gusto nga raw niya, di ba? Mag-bloodbath. Ako nandito siya, di ba? Maganda. Umuwi rito. Si Harry Roque. Ay, nako. Umuwi ka, Roque, at magsabunutan kay ni Sara. Para magkaroon ng bloodbath. Total, yun ang gusto niyo pareho. Nako, pag andito yan si Roque, di abot-abot ang tago niyan. Nako.